So magandang hapon sa inyo, Moto Arc here. So sa videong ito, pag-usapan lang natin kung ano nga po ba yung magandang tono or setup ng CVT para sa ating mga Honda Click na tatagal po ng mahabang panahon at also magkakaroon po ng arangkada at tipid pa rin po sa fuel consumption yung ating mga motor. Also ito rin yung magandang tono kung mag-i-start pa lang kayong mag-tune ng inyong mga CVT para nang sa gayon hindi na rin kayo gumastos ng napakaraming mga piyesa, maraming springs, maraming bola at hindi na kayo mag-trial and error ng napakaraming mga piyesa dahil dito pa lang sa setup na to, pwede na kayong masatisfy sa arangkada, andar. Also, hindi siya masakit sa bulsa dahil tipid nga sa gasolina yung ganitong setup. So, by the way guys, yung i-share ko sa inyo ay based lang po sa experience po natin as matagal na rin pong nagtotono or gumagamit ng Honda Click. At disclaimer lang din po, hindi po tayo professional or sobrang galing po pagdating sa ganitong bagay. Based sa experience lang po natin yan. So, gusto ko rin i-share to sa inyo para nang sa ganyan sa mga nagtatanong sa akin, anong magandang setup, kung ganito yung sakay, ganito yung bigat, ganito yung timbang, at kung ano yung mga spring na dapat nyong gamitin at iwasan kung ayaw nyong mapalala yung mga parts ng inyong mga motor, also maging cause na masira siya agad. So dito guys, meron tayong dalawang Honda Click version 3. So recently sa video po natin, may recent video tayo, tinest po natin or kinompare po natin yung takbo ng dalawang motor na ito. By the way, yung setup ng motor na to, ito yung sa kapatid ko, Click version 3, ay naka 13 grams flyball siya at the rest is stock na po. Yung spring, clutch spring, center spring, lining, bell, stock na po lahat except sa flyball na 13 grams. By the way, bakit po ba natin siya pinalitan ng 13 grams na flyball? So, yung stock kasi ng Honda Click na flyball is 15 grams. So, yung 15 grams na yon is naka-design para sa fuel efficiency ng mga motor po natin or ng mga Honda Click. So, kapag 15 grams yung bolang ginamit natin, yun na po yung may pinakamatipid na konsumo na gas at kaya niya pong abutin yung 45 to 50 kilometers per liter. Depende na po sa throttle habit nyo. Ang cons lang nun nung pagkaka-design ng manufacturer is kulang siya sa hatak lalo na kung may kabigatan kayo, no? Pero wala naman siyang problema kung hindi nyo naman iisipin yon. Kasi actually kung first time yung magdadrive ng motor at piga lang kayo ng piga, hindi nyo naman mapapansin yung mga arangkada, mga ano na yan, lalo na kung mabagal lang kayo magpatakbo ng inyong mga motor, yung tipong chill ride lang kayo lagi. So, syempre, kung kayo yung tipong nakasubok na ng mga iba't ibang klaseng motor at naghahanap kayo ng konting liksi, konting arangkada, yung tipong konting piga pa lang ng ating mga silinyador is maliksi siya or nakaka-belo siya ng maayos, lalo na kung overtake tayo, nagamit po natin siya sa cornering, sa mga ganong bagay. So, take off, arangkada, overtaking. Maganda kasi na may konting liksi yung motor natin, kaya natin siya pinapalitan ng 13 grams, which is napatunayan naman natin na pag pinalitan natin siya ng 13 grams, compared sa stock, maganda na yung arangkada niya. Kumbaga, pagbira natin, usad tayo agad. So, nagagamit din natin yun. Halimbawa, kung medyo mabigat tayo, mabigat yung may angkas tayo. Siyempre, kung mabigat yung bola, nakadesign siya for fuel efficiency. Pagpiga mo, tagal niyang umusad, tagal niyang gumalaw. Wherein, kapag nagpalit tayo ng 13 grams na flyball, agad makakaangat yung flyball po natin. Kahit na may angkas tayo, dahil yung pulley natin is agad bubuka at mabilis tayong makakaalis sa pwesto po natin. So in short guys, 15 grams or stock configuration versus pinalitan mo lang siya ng 13 grams. May arangkada na po. Mas maganda na yung arangkada ng 13 grams na flyball. So ngayon, dito na papasok yung comparison natin dun sa ginawa natin last time guys. Kasi last time guys, 13 grams flyball, tapos may angkas ako na 70 kilograms, ako 75 kilograms. So magto-total yun na 145 kilograms. Ginamit namin to itong sa kapatid ko na 13 grams flyball lang yung pinalitan. Pumasok na yung dragging guys. So sa dragging kasi,
maraming factors kung bakit nagda-dragging yung motor. Pero isang factor diyan guys is kapag yung motor natin is medyo nahihirapan. Nahihirapan kumapit yung clutch lining doon sa ating mga bell. So malinaw na dahil yun sa CVT set natin kasi kapag ako lang mag-isa, wala siyang dragging. Then kapag may angkas tayo, meron siyang dragging. So ibig sabihin, hirap po yung lining po natin na umipit sa bell po natin. Wala siyang buwelo. So, minimal naman po yung dragging niya guys. Di naman siya sobrang dragging, no? Pero ramdam ko talaga siya eh. Kasi kinumpara ko siya dito sa isang setup ng motor na to. Which is, pinalitan naman po ng center spring at saka clutch spring na 1,000 RPM. So, dito sa stock natin guys, kung di nyo nalalaman, 800 RPM yung center at saka clutch spring po niyan. Which is, mababa. Ngayon, nakikita nyo na rin naman sa mga una nating video, yung epekto naman po ng ating mga spring pag pinalitan natin siya ng mataas na RPM is magiging ma-RPM nga or kailangan ng buwelo ng throttle natin bago tayo makaandar. So, ibig sabihin, parang pipilitin muna ng torque drive natin na bumuka bago ipitan ng lining yung bell natin. Kumbaga parang tirador yan, hinihila muna siya bago siya bumitaw ng malakas. Kumbaga may buwelo pa. Pero once na nakapagbuwelo na siya, dumikit na po yung lining sa bell po natin. Tuloy-tuloy na po yung andar at wala po tayong naramdaman na dragging. So yun yung epekto ng pagpapalit ng center spring natin guys. Also ng clutch spring. So by the way, yung pagpapalit kasi ng center at saka clutch, mas maganda match yan, no? Or mas maganda, mas mataas yung center kaysa sa clutch. Pero wag niyong gagawin na mas mataas yung clutch spring doon sa center spring. Kasi masyado na siyang ma-RPM guys. Masyado siyang ma-RPM, parang pinapahirapan nyo lang yung motor nyo. So yung ganitong setup kasi guys, napansin natin na mas okay siya kapag may angkas at kapag ahunan. So parang same case scenario din kasi yun, yung mag-isa ka tas paahon, para ka ring may angkas nun. So okay na okay yung patitigasin lang natin ng konting-konti yung clutch tsaka center natin na springs. Kasi magkakaroon siya ng resistance or belo para umipit sa lining at hindi siya magkaroon ng dragging. Kumbaga, hindi tayo aalog-alog muna bago umandar. So, alam ko sa mga ibang riders dyan na experience nyo rin yung ganun. At ako na-experience ko na rin yan ng maraming beses. So, one thing na makapagpawala ng dragging is center spring. So, ano naman yung epekto niya sa fuel consumption natin? About naman dun guys, dahil medyo magiging ma-RPM, madadagdagan yung RPM ng motor natin. Ibig sabihin, madadagdagan yung trabaho ng makina po natin. Ay, syempre, tatakaw lang ng konting-konti sa gasolina yung motor po natin. Pero hindi naman siya sobrang takaw. Kasi tinignan ko yung panel nito, nasa 40 pa rin naman, line of 4. Pumapalo siya ng 43, 42, pero depende sa throttle habit. Pero compared sa stock, napaka-minimal niya lang guys. Napaka-minimal lang naman. Kaya kung gusto nyo, sa mga beginner dyan, sa mga first time magtotono ng inyong mga CVT, yung unang tune na magandang gawin ninyo kung galing kayo sa stock at gusto niyo magkaarangkada yung motor nyo, magkaroon ng magandang hatak, paahon, di siya nahirapan. Also, maganda rin pag may angkas. 1,000 RPM center, 1,000 RPM na clutch spring. Wala tayong sample guys ha, pero yung clutch spring, alam niyo naman yan, yung maliit na clutch spring. Alam niyo na yan, hindi ko na kailangang explain yan. Tig 1,000 RPM guys, satisfied na kayo. Ang 1,200 RPM guys, pwede nyo siyang i-apply kung nagkakaroon pa rin ng dragging sa 1,000 RPM. Or hirap umahon yung motor nyo. Kung sobrang bigat ninyo, sobrang pataas ng mga kalsada sa inyo, pwede nyo i-apply yan. Pero yun kasi guys, kapag stuck lang yung spring nyo, tapos may angkas kayo, lalo na kung medyo mabigat pa kayo pares na rider, tsaka OBR, magkakaroon ng dragging yan guys. Hirap yung motor nyo. Mafe-feel nyo rin yan. So pag aakyat kayo, parang yung motor nyo umuuga-uga pa ng konti bago siya makaakyat. So yun po yung epekto kapag stuck yung spring nyo. Tapos paahon yung daan ninyo, tapos mabigat. Di tulad
'pag nagpalit kayo nito. By the way, sa bola naman na ipapares nyo dito sa 1,000 RPM na mga spring guys, tsaka clutch spring, eto bigyan ko lang kayo ng senaryo. Yung nakakabit kasi ngayon dito guys, tig 1K RPM springs. Tapos yung bola nito is 11-12 combination. So, wala namang masyadong epekto yung combination na bola, lalo na kung naka-stock pa kayo na pulley. Pero yung total nun, yun yung tinitingnan kasi natin. So, yung ganong kagaan na bola is medyo ma-RPM siya, medyo delay siya. Nararamdaman ko siya dito nung tinest nga natin. Ito pala yung video guys, kung gusto nyo panoorin yung testing natin. Yan. May konting delay siya, papakita ko sa inyo mamaya. Setup nito, 11-12, tas tig 1K na RPM. Medyo may delay ng konti yung throttle. Nagkakaroon ng, parang ikutin mo muna ng todo bago siya umandar. Ngayon, gusto nating matanggal ng konti yung medyo ma-RPM. So, papalitan natin siya ngayon ng 13 grams na flyball, which is, ito sa tropa natin, dati nakalagay sa kanya. Ngayon, pinalitan niya ng 11-12. At ngayon, ibabalik natin kasi halos tayo yung gagamit nitong motor, guys. Yung tropa kasi natin, guys, nag-abroad. Shoutout po sa kanya, Jim Allen. So, ingat dyan sa abroad. At, ayan, yung motor mo, pinag-experimentuhan ko na. So, yun guys, papalitan natin siya ng 13 grams kasi yung weight ko is nasa 75 lang ako. Tsaka yung kapatid ko, medyo magaan lang din. Minsan kasi iniram ng kapatid ko to kasi wala namang ibang gagamit. Papalitan natin siya ng 13 grams. So, yung 13 grams flyball plus 1,000 RPM springs, pinakamagandang setup, pinakamagandang tono kung first time nyong magtotono ng inyong mga CVT. First time nyong magpapalit ng parts ng CVT nyo. Yan yung kailangan nyo kung gusto nyong gumanda yung arangkada tsaka hindi mahirapan sa ahon. So, yan yung ma-advise natin na papalitan nyo kung gusto nyo ng pagbabago sa performance ng motor ninyo. So, wag niyo nang i-try yung 1,500, wag niyo nang i-try yung sobrang gaan na bola, yung mga 9 grams, tapos ipapares niyo sa 1,500. Promise guys, talagang magwawalwal lang yung motor nyo. Tapos, yung RPM niya, sobrang taas, sobrang daming ikot na gagawin nyo bago umandar yung motor niyo. Pero yung ganitong setup na 1K springs, tapos 13 grams na bola, sapat na sapat lang para masatisfy yung pangangailangan nyo. Lalo na kung hindi naman kayo yung sobrang selan, gusto nyo lang talaga ng arangkada, performance ng konti sa inyong mga motor. Etong setup na to guys, tatagal to, promise. Tatagal yan sa inyong mga motor. Lalo na kung hindi nyo papalitan yung mga pulley, yung torque drive. Stock pa rin yung gamitin nyo kasi yung mga yan, yung stock parts natin, pang matagalan yan guys. Kahit ilang taon yan sa motor natin, sa CVT natin, tatagal yan. Hindi tulad pag nagpalit kayo ng CVT set, ng mga buo na sila na may pulley, may torque drive, bibilihin nyo siya ng 5K, 7K, 6.5, mga ganon. Buong CVT set. Tapos walang performance. Tapos wala pa rin kayo nakitang pagbabago. Aray ko talaga kasi alam mo yan, gagastos ka ng malaki pero hindi mo pa rin na-satisfy yung CVT mo, yung performance, yung andar mo. At yung mga yun guys, light 10 na yun. So, ibig sabihin, mas magaan na sila at hindi sila sobrang tibay ng stock parts natin. Which is, sa stock parts kasi natin guys, pang matagalan yan. Ngayon, yung ipapalit nyo naman ng mga springs, mas okay yung rin, syempre matibay. Kasi kung yung ipapalit nyo naman ng spring is mahina, mga local, pangit, hindi rin tatagal yung setup nyo. So, yung recommended ko, JBT. At marami pa guys marami mga brand dyan, TSMP, ano pa ba, marami. Pero maglalagay ako ng link guys para sa inyo ng mga parts na pwede nyong mabili online at mailagay sa inyong mga motor. JBT guys, trusted yan, pang matagalan, makunat, matagal tumigas, matagal mapudpod. Sa springs, matagal siya lumambot. Tsaka coated na siya ng pintura. So, yung mga aftermarket. Yung stock kasi guys na mga spring, wala silang coat, wala silang pintura. Kung kaya naman nangangalawang. Ito galing to sa motor ko dati. Ayun, nangangalawang na stock yan. Tapos sa bola naman, JBT rin, pares open, yung kabilaan. Pero matagal mapudpud to. Yung pinaka-bola niya guys. Matagal mapudpud. Ayan. At saka actually guys, marami na rin
gumagawa ng ganyang setup. Parang general setup siya, kung gusto mo talagang magkaroon ng performance yung motor. General setup siya, guys. So, yun lang naman, hindi ko na pahabayan yung video. Para lang yung mga iba hindi na rin gumastos ng malaki sa CVT set. Hindi totoo yung gagastos ka sa CVT set tas ikaw na yung may pinakamagandang tono ng motor. Hindi totoo yun. Spring lang, bola lang, satisfied ka na, guys. Tatagal pa yung parts mo kasi stock parts yung gamit mo. So, lalo na kung delivery rider ka, pang daily yung motor mo. At syempre, may mga araw na hindi mo nadadala sa kasa yan, sa mekaniko, napapaayos. So, yun, pang matagalang setup. Ang kailangan nyo lang dito, linis din lagi ng CVT para nang sa gayon, hindi siya nagkakaroon ng alikabok, hindi nagkaka-dragging, at also, nare-regress yung mga parts ninyo, guys. By the way, guys, dagdag ko na rin kung bakit sweet spot or magandang setup yung 1K springs. Una, sa center spring, guys. Kapag sobrang tigas yan, ginawa nyong 1-2, malayo na yung diferensya niya doon sa konsumo ng 1,000 RPM. Kasi ma-RPM na yung 1-2, guys. Yung 1K, swak lang. Sa clutch spring naman, halimbawa, ito yung clutch spring, imagine nyo na lang, hindi niya nasusugatan yung ating mga clutch lining, yung butas sa magkabilang dulo. Kasi dito sa clutch spring natin, may butas yan dito, may butas yan dito. Hindi niya nasusugatan kasi hindi sobrang tigas ng 1K. Yung 1,215, agad niya nasisira yung butas ng ating mga lining. So, yun, mag-flash na lang sa screen ng sample dyan. Wala akong sample ngayon eh. So, sa bola naman, guys, safe spot yung 13 grams. Kasi ito, kapag napudpod, though hindi naman siya agad kasi nasira, napupudpud lang. Kung mapudpud man yan, magiging, sabihin na natin mga 12 grams na lang siya kasi matatanggalan yung layer dito. So, safe spot pa rin yon para sa arangkada ng motor natin. So, hindi siya sobrang baba, no? So, yun lang naman yung sa akin, guys. Nasa inyo na kung susundin nyo yung pinapayo ko. Pero ang dami kasing nagpapatono sa akin, nagsasuggest. Pero yun lang, yung pinaka-general comment ko, guys. Huwag na kayong gumamit ng sobrang taas na springs, lalo na kung di naman kayo kargado. Also, wag din sobrang baba ng mga bola. Kasi sobrang ma-RPM po niyan. Hirap nang umangat yung bola po natin. So, in 13, swak lang siya para umangat agad yung bola. Bumuka yung pulley po natin. So, yan guys, syempre magte-test ride tayo para makita nyo yung difference na sinasabi ko. So, setup nito ulitin ko, 13 grams flyball, the rest stock. Wala nang pinalitan. 13 grams flyball lang. GBT yung nilagay ko dito eh. Ayan, i-throttle test natin siya, guys. I-throttle natin. Tignan natin kung okay yung arangkada niya or kung may delay. 13 grams, the rest stock. So yan, dahil ako lang mag-isa dito, guys. Ako lang, wala akong angkas, nakikita nyo naman. Responsive naman yung throttle niya sa 13 grams. Okay na, swak na swak na yung 13. Pag pinalitan nyo yan ng mas mababa pa, makakaramdam na kayo ng delay. Pero dito, stock plus 13 grams. Swak lang. Pero dito, guys, yun nga sabi ko, pag may angkas na kayo, lalo na kung mabigat at saka ahon, medyo nag-sliding na yung lining sa bell natin. Kasi nga, stock lang yung spring. Wala siyang bato, wala siyang buwelo para dumikit yung bell tsaka lining. Kaya dito napapasok yung setup ng tropa natin. Ito naman, guys, pares 1,000 springs. Tapos, bola niya 11-12. Pero papalitan natin ng 13. So, kaya natin papalitan ng 13, medyo ma-RPM siya, guys. Pero yung dragging dito nawala, lalo na nung tinry namin sa ahon, tsaka nung may angkas ako. Pag bira, wala akong nararamdaman dragging. Ang lakas ng hatak niya. Ramdam mo na hindi siya parang magbabibrate or dadragging nga pag pinapwersa. Ayan, guys. Tingnan nyo yung natin, throttle. Ayun, nagto-throttle na ako. Siguro wala kasing RPM itong Honda Click eh. Siguro mga nasa, sabihin na natin 4,000 RPM or 3,000. Hindi ko sure eh. Pero, nakastay pa rin yung motor. Naka-throttle na ako ng konti. At pag tin-throttle ko pa, gusto niya gusto niya malakas na throttle. Ayaw niya yung mahinang throttle, yung dinadahan-dahan. Pero malakas yung bitaw. Ngayon, kapag medyo inikot nyo ng malakas,
hindi nyo mararamdaman yung ma-RPM na side niya eh. Pero yun pa man, syempre pag traffic, dadahan-dahanin mo yan, lilitaw siya na ma-RPM. Ngayon, yun yung ile-lessen natin. So, papalitan natin siya ng 13 grams na bola, guys. Pag ma-RPM kasi, malakas sa gasolina. Isipin nyo yun, nagto-throttle ka na, nag-RPM na siya, kumukonsumo na ng gas yun. So, yun lang ile-lessen natin. Pero, arangkada-wise, pwersa niya, malakas siya. So, ito yung mga maganda pang ahon. Tsaka, pag may mga angkas. So, kung mas mabigat kayo, medyo may kabigatan na kayo, doon na lang kayo mag 1,200 RPM para kayanin kayo. Pero yung 1,000, sa mga 150 kilograms total to 160, 170, kaya na ng 1K RPM. Ayun, hindi mo ramdam yung delay niya kapag medyo binilisan mo. Pero pag dinahandahan, diba? RPM siya, guys. So, papalitan ko to ng 13 grams na bola. So, yan guys, rekta baklas na tayo ng kanya CVT para magpalit ng bola. So, ito yung luma niya, JBT, no? Tapos pala, bumili tayo ng bago at wala akong nakitang JBT at HIRC yung nabili po natin. Pero goods rin naman to, guys. So, 13 grams yung binili ko. Tapos, ayan, nilagay lang natin lahat at nagpalit na rin tayo ng slider piece kasi maluwag na yung slider piece niya. As yun, salpak agad, all goods na. So, yan guys, road test na tayo. By the way, ang tetest lang natin dito yung arangkada, ahon, or kung may delay. Tapos dito sa may packet sa amin, may ahon dito. Medyo matarik siya. Ayan, dito masusukat natin. Ayan, dito. Kayang-kaya. Ayan, matarik yan guys. Yun. So yakan nyo yung ahon, arangkada, all goods, smooth lang siya, nawala yung delay guys. Swak na swak lang 13 eh. Mas okay sana matry natin may angkas, no? Kaso wala akong angkas, pero make sure ko naman na same dun sa dati niya setup, wala tong vibrate. Basta napalitan ng 1K yung mga springs. Tsaka di naman tayo sobrang bigat eh. So reset lang tayo trip A. Test lang natin. Ayan, reset lang tayo. Tapos try natin marangkada. Walang delay. Kahit dahan-dahanin natin yung pihit ng throttle. Smooth lang niya. So bigyan ko kayo ng konting walkthrough guys para maikwento ko rin sa inyo yung experience nitong ginawa nating setup, kung gaano siya kasarap. So para bigyan lang kayo ng conclusion ngayon pa lang, mas masarap gamitin to compared dun sa setup ng kapatid ko, which is 13 grams lang yung pinalitan, at higit na mas masarap to compared sa stock na setup. Pero syempre may konting consequences lang. Sa gasolina, tatamaan lang ng konting-konti lang guys. And sarap niya gamitin. By the way, naka MT852 guys. Pero take note lang hindi naman ganun kalaki yung difference niya compared sa hindi tayo naka 5. So kahit stock pipe yung gamit natin, halos same lang naman yung performance nito. Ang sarap niyang gamitin. Halimbawa, may menor tayo, tapos pipiga, yun, wala na siyang delay. Nagkakaroon lang siya ng slight na delay pag pa-take off tayo or from naka-stop. Halimbawa ganyan, di ba? Pang mga overtaken, all goods, maliksi siya. Kumbaga hindi tayo mabibitin. Sarap. So mas nagaanan lang akong gamitin itong ganitong setup. Yung handling niya hindi masyadong mabigat sa kamay. Magaan yung pagliko natin. By the way, hindi to naka lowered dito naka ES. Naka magic lowered lang ata ng konti sa harap, pero hindi siya naka ES. Smooth na smooth guys. Hinto tayo dito. Hinto, tas arangkada. Diba? Ang liksi niya. Walang dragging. Sarap niyang gamitin. Maliksi guys, maliksi. So sa mga nagbabalak mag-setup, first time mag-setup,
pwede kayong rumekta sa ganitong flyball. Sarap gamitin. Try natin sa high speed ng konti. O di ba pumapalag pa rin guys. 95, 96, 99, 101, 2, 4. Ayan. 5, 105, 6. Ayan, nag 106 lang ako dito. Hindi ko pwedeng itodo. Pero feeling ko kaya ng 107 or 108 yan. Hindi lang tayo pwedeng magwalwal dito kasi public road. Ayan, kumaabot siya ng tumataas siya. Kaya niyang mag 100 ng mabilisan. Try ulit natin. Stop. Tapos arangkada. Bira. Ayan, kahit naka power pipe tayo, hindi siya nasasakal. Ayos, ganda. O, di ba, cornering ng konti. Nice. Maliksi siya guys. Ang ganda gamitin ito. So sa mga long ride, all goods to. Perfect handling para sa akin. Ito yung match na setup para sa akin. Hindi rin to sobrang walwal sa gas. Do winalwal na natin ng konti yung pagbira. Kaya naman yung average niya, hindi siya ganun katodo. Pero masabi ko naman sa inyo, magko-40 yan. Kaya niya mong 40 sa fuel average. 38 ngayon eh. Winalwal natin ng konti. Pero maliksi siya guys. Sarap niya gamitin. All goods to, all goods. Swak lang to para sa mga starting. Tsaka sa mga may angkas, pahon, whatsoever. So yun lang guys. Sana nabigyan ko kayo ng idea about sa setup na ginawa natin. 1K boot RPM sa center tsaka clutch spring. Tapos 13 grams po yung bola natin. Sobrang liksi niya guys. Napaka minimal lang ng delay. Super minimal. Hindi na natin mapapansin. Pero napakalakas ng arangkada niya. Compared sa stock, compared sa 13 grams lang na bola, mas okay to para sa akin. Ayan ang liksi niya. Ramdam mo talaga yung bawat piga sa kanya. All goods. So 44 kilometers per liter yung nakuha nating fuel consumption. Napakatipid no guys, may halong walwal na yan. Pero kaya pa niyang tumipid kapag nilong ride po natin yung ating mga. So yun lang para sa video na ito. The more click, the more you know. Magandang setup po to no, para sa ating mga CVT. Bye bye.